Nasa Romans chapter 7 verse 15. Romans chapter 7 verse 15. At yan po ay nabasa natin kanina sa ating scriptural reading. Regarding po ito sa buhay ni Paul, kung saan ay merong pakikibaka, merong panloob na pakikibaka sa kanyang sarili. At ito ay hindi lamang po sa kanya, kundi ito ay para sa atin din. Kaya with Paul ay kinakailangan po niya ang biyaya ng Diyos. So ganun din po tayo mga kapatid, kailangan po natin ang biyaya ng Diyos na kung saan ay mapapagtagumpayan po natin yung minanais po natin. Na kahit sabihin po natin tayo ay mga Kristiyano bound to heaven, pero may mga bagay na pumapasok sa atin. Right? Kumbaga sa ano ay the more na nagiging nagpapakabanal po tayo, the more naman na tayo po ay kinakamti ng kaaway. So that's the problem ni Paul. Na kung saan tayo po bilang mga Kristiyano ay maaaring naranasan na po natin ng bagay na gusto po natin sa ating mga puso, na nais po natin gawin ang tama, pero hindi natin nagagawa. Kaya ito po yung nangyari kay Paul. Ito po yung nagbigay po sa kanya ng pagkadismaya, at ganoon din po tayo mga kapatid. Kaya ito po ay nilalarawan ni Pablo dito sa Roma chapter 7 verse 15. Muli po nating basahin kung ano po ang sinasabi po dito. Ang sabi po dito sa ating lingwahe, sapagkat ang ginagawa ko hindi po nalalaman, sapagkat ang hindi po ibig ang ginagawa ko. Katapwat ang kinapupuntan ko, yun ang ginagawa ko. Yan po yung pakikibaka ng isang Kristiyano. Nanalangin tayo. Salamat o Diyos muli sa salita niyo na nangyayang. Ligas po muli namin ng awa at biyaya nito sa Espiritu sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Kalahin nawa ang aming mga pangunawa sa katiwalaan. Maraming salamat. Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung kapahayagan ni Paul. Ibig sabihin, tapat po siya na nagsasabi, at po sa atin ay maaari po maalingaw din po sa atin po ito. Sapagkat tayo man ay sumasalamin o sarili po natin ay nakikita po natin kung ano po ang nangyayari kay Paul. Hindi ito kwento. Itong talatang ito ay hindi po ito kwento, kundi ito ay katotohanan. Sa gitna ng labanan ito ay tuturuan po tayo ni Paul kung ano po ang dapat po natin makikita. Na ibig sabihin ay meron tayong pag-asa at mapapagtagampayan po namin po ito sa ating Panginoon sa Kristo. Diba? Hindi natin yung pagtagampayan po ito kapag wala ang ating Panginoon. Kaya dito po sa talata 15 una, makikita po natin yung katotohanan. There is truth. Mayroong katotohanan na pakikibaka. Hindi ito pakiramdam, kundi ito ay katotohanan sa mga Kristiyano na katulad po ninyo. Kaya sinabi ni Paul, hindi niya daw maunawaan, hindi natin maunawaan na kung bakit ganito. Kristiyano po, pero bakit mayroong mga bagay na hindi po nagagawa? Gusto ko naman gumawa kasi ito yung aking identity bilang Kristiyano. Nais kong gawin ang mga bagay na nakakalugod sa aking Panginoon. Pero sa pagkakataon ganito, hindi naunawaan din ni Paul. Kaya ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, bilang isang disipulo, ito ay isang pagkalito na sumasalamin sa kalikasan ng tao. Nagpapakita na talaga ito ang kalikasan ng tao.
No? Kahit saan ka pumunta, talagang dala-dala niya ang pagka-depravity ng isang tao. Okay? Walang nakakaligtas po siya. Kumbaga sa ano ay dala-dala po natin. No? Kasalanan na saan nilana po natin sa ating mga kaya ito po ang nangyayari na naranasan ni Paul ay sumasalamin po ito sa kalikasan ng tao. Kaya tapat ang pag-amin ni Pablo po dito. Hindi niya ito itinago, hindi niya ito sinantabi, kundi tinanggap niya po ito. Kaya nahayagan na umamin si Pablo na ganap na hindi niya maunawaan ang kanyang kilos. Diba? Naranasan na ba natin na minsan bakit nagawa ko ito, Panginoon? Samantalang nakikita ng mga kapitbahay ko sa loob ng aking tahanan, sa aking mga kaibigan, sa katrabaho, sila naman sa mga acquaintances, pero nakita nila na ganito ang aking nagawa. Kaya hindi naunawaan din po. Sometimes tayo din hindi na natin naunawaan. Kaya personally at tapat na inahayag ni Pablo na dapat tayo po ay makarelate po ito sapagkat ipinapakita lamang ang karaniwang karanasan ng tao na nagbigay ng dismaya sa kanyang sarili. Di ba? Pagka tayo nakagawa ng hindi kalugod sa Diyos, sa tao, nadidismaya po tayo sa ating sarili. Sometimes, dinidenounce natin ang ating pagiging Kristiyano because hindi natin maintindihan kung bakit ginawa po natin. Tingnan po natin si Paul, isa po siyang apostol. Pero hindi siya nakaligtas sa mga pakikibaka. Hindi siya immune sa mga pakikibaka ng pagpapakabanal. Alam po natin bilang apostol, mataas ang hantas po noon. Diba? Tayo pa kaya bilang mga Kristiyano na kumbaga sa ano, nakita po natin how the Lord works in you. Sa kabila ng mga kasalanan na kinakasadlakan po natin, and yet nakita po natin kung paano tayo tinanggap. So it means, nandun yung ating desire, nandun yung ating pagnanasa na maging banal. Diba? Hindi lamang para sa Panginoon, kundi sa mga tao, because nakakonected po dyan bilang ikaw ay isang patotoo sa mga tao. Kaya kapag yan nadumisan, wala na silang believe sa iyo. Wala nang believe sa atin na nagbibigay po sa atin para hindi na tayo makapagpatotoo. Di ba? Kaya yan po yung pakikibaka. Ang pag-amin niyang ito ay, post, nagpapaalala sa inyo, nagpapaalala sa atin na kahit ikaw ay matagal na, dekada ng naging Kristiyano, matagal ka na sa kinilalagyan mo, tandaan mo mga kapatid, dadaranas ng hamon. Okay? Dadanas ka ng hamon sa paglakad mo ng kabanalan. Pero dapat maintindihan mo natin yun dahil minsan yan ang dahilan. Kaya ang mga Kristiyano ay bumibigay sabihin, tumatawag sa kanilang pagiging Kristiyano. Why? Because nadismaya po sila. Nadismaya sila. Sana gano'n, nadismaya po tayo. Hindi yung nagdisod ay niyakap pa natin. No? At least yung nadismaya, there's something na pagkalito lang, hindi niya naunawaan kung bakit nagkaganon. Kaya sana kung nadismaya, diba? Hindi yung talagang totally na tumalikod na po siya. Kaya dito sa pagkalito ni Pablo, ay nagmumula po sa agwat sa pagitan ng kanyang nais gawin. Na ibig lang sabihin, ikaw gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos. Lahat po tayo, hindi natin may kakaiga po yun. Nais po nating sundin kung ano man yung pinag-uutos, kung ano man yung kalooban ng Diyos para sa iyo. At yan yung ating pilit na ginagawa na magawa po natin. Hindi lamang tayo ay sumunod sapagkat alam naman po natin na mayroon po ngayon kapag tayo po ay sumunod sa Diyos. No?
Kung naghahanap po tayo ng biyaya, of course, yan po yung ugat para magawa po natin. Hindi lang sa biyaya na kapalit o bunga nito, kundi nais po natin malugod ang Diyos. Okay? Kaya lang, mayroong problema kasi mayroong actual na ginagawa, ibig sabihin ng kasalanan. Kaya, tension po ito. Ito ang patunay na mayroong tension sa iyong bagong kalikasan bilang binago ng banal na espiritu at sa iyong lumang kalikasan. Ang tawag nila dyan ay dual citizenship. Merong dalawa na pumikilos. Okay? Yung lumang kalikasan, ibig sabihin yun, yung makasalan ng laman. Kaya sinasabi po ng Galatians chapter 5 verse 17, sinasabi po doon sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa Espiritu. At ang mga pagnanasa ng Espiritu ay laban sa laman. Kaya magkasalungat ang mga ito. Okay? Magkasalungat po ito kaya upang hindi ninyong magawa ang ibig ninyong gawin. So, ibig sabihin, may problema. Bagamat tayo bilang mga binago, ay nais po natin na gawin ang dapat gawin bilang mga Kristiyano. Kaya lang, mayroong hadlang. Okay? Mayroong hadlang. Kaya sometimes, limitasyon ang pag-unawa ng tao. Kaya hindi nila nalalaman yun. Kaya even si Paul ay talagang nalilito din po siya. Dahil mayroong komplikasyon ng kalikasan ng tao. Imagine, kahit tinubos na po tayo, tinubos na po tayo, pero nahihirapan pa rin tayong lubos na maunawaan kung bakit ikaw ay patuloy pa rin na nagkakasal. Kasi sabi nga ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya. Hindi mo masasabi sa iyo na oy, hindi ko na kayang gawin yan dahil ako'y Kristiyano na. So, hindi mo sapat na may katwiran na hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. Okay? Mandaraya ang puso kaysa lahat ng bagay. Lubos na masama. Lubos na masama. Imagine yung depravity ng puso ng tao. Right? Kaya niyang gawin kahit anong pinakamataas na kasalanan. Kaya niyang gawin. Pero nagka-problema pa rin dahil binago na tayo ng Panginoon, but still, nalulog pa rin yung mga bagay mo. Ito kaya malaki ang problema ni Paul. At yan, sometimes, ang nagbibigay po sa atin, dahil hindi natin ganap na mga unawaan, hindi natin ganap na naintindihan. Ang ating mga sarili. Of course, kapag wala ang salita ng Diyos sa iyo, Bible, hindi natin binabasa. At wala yung kaliwanagan ng banal na espiritu, hindi natin talaga maintindihan. Kaya hindi po tayo from time to time ang tulong ng banal na espiritu. Kaya yan po yung nais po natin na ibigay po sa atin yung biyaya. Bagamat mayroong labanan sa loob na natin, ang kailangan po natin ang biyaya ng Diyos para mapagtagumpayan po. Now, binanggit din po ni Paul ang kautusan, yung papel ng kautusan sa pakikibaka. Mayroong papel ang kautusan. Sabi kasi niya, ang kautusan ay nagpapakita. Kasi ang kautusan kasi, nagpapakita ng pamantayan ng Diyos. Ibig lang sabihin, ang kautusan po yan ay ibibigay niya sa atin para makita po natin kung ano yung gusto po niya, kung ano yung pamantayan po niya. Pero tandaan po natin, mga kapatid, walang kapangyarihan na magbigay po sa atin para matupad anuman yung nais ng Diyos sa atin. Ang kautusan, wala namang karapatan, walang kapangyarihan yan para magbigay sa iyo at magawa mo ang kautusan ng Diyos.
Yan lang ay parang salamin po lang yan para makita mo na ang ginagawa mo ay tama o mali o maaaring kasalanan yung ginagawa po natin, di ba? Kaya may kautusan. Kaya walang kapangyarihan ito na magbigay sa atin ng kakayahan para tuparin ang mga kautusan. So, ibig lang sabihin, ang kautusan ng Diyos ay isang parang x-ray yan. Pag in-x-ray ka, sabi mo, masakit yung braso mo, in-x-ray pa yan, hindi pala may putol. Putol pala yung tawag dito, yung buto mo, putol. Kaya yun, parang, ang x-ray daw ay parang salamin o x-ray para ipinapakita na sira yung bagay na yan, kailangan magamot. Kaya ganyan din po ang kautusan. Pagamat ang kautusan ay perfecto po siya at banal, ay walang kakayahan po ito para baguhin ang iyong puso. Right? Walang kakayahan po yan para mabago po tayo. Yung nga sabi po ng Galatians chapter 3 verse 24, kaya ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo ay ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ibig sabihin, yan yung daan, yan yung linyada para ihatid tayo kay Kristo. Diba? Makikita naman po natin yung kautusan na patungo kay Kristo. Kaya kapag yan ay sinunod po natin, dadaling ka pala kay Kristo. Pero wala pa yung kakayanan para ikaw ay magiging banal. Now, para sa ating pagmimilay, let's say, tanggapin po natin na tayo ba talaga ay tapat sa yung pakikibaka. Kasi minsan yung tinatago po natin, right? Hindi natin sinasabi kay brothers, hindi natin sinasabi kay pastor yung ating pakikibaka. Okay? Kaya dapat magiging tapat po tayo na maging tapat po tayo sa pagsasabi sa pakikibaka ng kasalanan. Bakit? Kasi ang pagtanggap ng ating kahinaan ay yan po ay unang hakbang. Unang hakbang po yan sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Pero kung hindi mo yung aaminin at sasarilin mo, ibig sabihin, kaya mo. Wala ka nang dapat hingin pa sa Diyos. Diba? Pero kapag inamin mo, Lord, hindi ko kaya ito, ay mahina ako dito, ay talagang dyan, sumapas ang biyaya ng Diyos. Diba? Kaya minsan, ang Kristiyano talagang kaya ko ito, pero ano nangyari? Diba? Maraming mga bumagsak kahit mga mature na Kristiyano, mga matured na mga preacher, mga theologian, pero dumating yung time na talagang sinasarili nila. Hindi nila maamin kasi ba't ako aamin tinitingala na ako sa simbahan. Kinoconsider na ako na isang leader ng simbahan. Kinoconsider na ako na isang matatag sa simbahan. Ay, ba't ko aamin? Tatago ko na. Biglang sabihin, yan yung unang pagbagsak ng isang tao, Kristiyano, kapag hindi ko siya nagpakita. Kaya nga biyaya biglang sabihin, inaamot lang natin ang biyaya ng Diyos para mapaglabanan ang pagtagumpayan natin. Okay, wala natin matututunan ng drama. Sinasabi po ng ating text in verse 15. Ano sabi ko na, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, kundi kinapupukutan ko. Pero yun ang ginagawa ko. Diba? So, ibig lang sabihin, merong tension sa loob ng mananampalataya at yan ay hayagan po sa inyo. Hindi po yan may kakailan. There is tension for those believers. Okay? Dahil, bakit? Kasi ang nais ni Paul gawin ng mabuti. Okay?
Kaya lang, mayroong sumasalungat ng paggawa ng masama. So, ang makikita po natin po dito, meron talagang spiritual battle. Merong pag-aaway ng laman at saka ng spirito na nasa atin. Diba? Tingnan po natin ang verse 18 to 19 ng Romans 7. Okay? Verse 18 to 19 ng chapter 7 ng Romans. Sabi po dito, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ko sa aking laman, ay hindi tumitira sa anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, tatakwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Verse 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siyang ginagawa. Merong image po dito ng bakit. Merong imahe ng pakikibaka. Iisipin natin ang isang tanong, di ba? Halimbawa, ikaw, sa mga medyo tumaba na, nais mong papayag, hindi mo magawa. No? Gusto mong maging malusog, pero kinakaya mo naman, puro junk food. Okay? Bagamat malakas ang kagustuhan mo, pero malakas din yung craving mo. Hindi mo magawa. Kaya yung pagnanasang yun, ay hindi nangyayari because of cravings. Kaya ang larawan na ito ay makikita po natin na merong tension. Yan po yung gustong ilarawan ni Pablo. Yan ang gusto niyang ipakita sa atin. Kapag talagang mahina ang isang Kristiyano, ay talagang malilito po siya. Diba? Kaya sometimes, burn again ulit eh. Kaya tawag sa atin tuloy, burn again. Imagine yun, masalaula yung magic na ginawa ng Diyos sa iyo. Imagine yun kasi na-burn again ka eh. Pero nasalaula because dahil sa mga pagkanto ng mga Kristiyano, na-burn again yun. Kaya ito yung gustong inarawan ng Pablo. Para sa ating personal reflection, okay? Baka hindi pa natin natanto, hindi pa natin nalaman na ang buhay Kristiyano ay mayroong labanan. Baka hindi pa natin alam po ito. No? Baka ang pagkaalam mo lang, basta Kristiyano ka, pero hindi mo alam na mayroong labanan. Kapag bumagsak ka, okay lang. Pero para sa nakakalam, huwag tayong manghinawa o panghinaan ng loob. Kapag dumarating ulit sa iyo at makaranas ng ganitong pakikibaka, tanda lang iyan ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Merong ginagawa ang Diyos. Kapag wala yun, baka questionin mo sa Kristiyano ba talaga ako? Walang pakikibaka. Diba? Isang maliwanag na palatandaan kung talagang Kristiyano ka. Wala kang naranasan na pakikibaka between good and bad. Diba? Wala kang naranasan na gano'n, eh, baka wala yung tanggap ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, kailangan po natin ang biyaya. Yan po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Okay? Bakit? Kasi wala kang kakayahan. Wala tayong kakayahan na ayusin mo ang sarili mo. Wala silang kakayahan na ayusin nila ang kanilang mga sarili. Yan? Yung nagsusumikat, talagang pinipili, mapapagod na babalik sa dati pa lang. Kasi nanangat po siya sa kanyang sarili. Kaya nadismaya si Pablo. At paalala din po ito sa atin. Na matatalo ka sa iyong sarili kapag yan ang pinag-ialaw mo. Diba? Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5? Kapag ang sanga daw ay iwalay sa puno. Ibig sabihin, isang palatandaan ko yan, maliwanag.
na walang magagawa nino man. Kahit ikaw ay Kristiyano, prinsa ka man, o sino ka man, sa katawan ni Kristo, kung wala kang connection, o wala kang pagdepende sa Panginoon, ay talagang mawawala ka. Okay? Kaya kailangan po natin ang biyaya ng Diyos para sa iyong araw-araw na pagpapakabanal. Kailangan mo. Hindi lamang yung para sa kaligtasan. No? Kailangan mo rin ang pang-araw-araw na pagpapakabanal, ang biyaya ng Diyos. Diba? Makikita po natin, of course, kapag tinuturi mo na ikaw ay ligtas, meron talaga mga pag-asa. Kaya ang sigaw po dito ni Pablo, desperasyon. Di ba? Despair siya kasi sabi niya sa aba ko. No? Sa aking kalalagayan. Sa aking abang kalalagayan. Okay? Sino ngayon ang magliligtas sa akin? Sino ngayon ang maglalayo sa akin o mag-aabot ng aking kamay? Sino ngayon ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito papunta sa kamatayan? Huh? Sabi niya sa Romans 7 verse 24. Okay? Nandito po yun. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Pero sumagot ko siya, di ba? Ano sagot ko niya? Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Verse 25, sinagot niya rin yung ganyang tanong. So, ibig sabihin, ipinapakita ni Paul na ang katagumpayan ng isang Kristiyano ay matatagpuan lamang kay Kristo at sa banal na Espiritu na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan. Ito pwede yung mga as the Spirit leads, no? Hindi pwede ito, mga kapatid. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos, okay? Para mapagtagumpayan po natin. Bilis, meron talaga. Maaaring ikaw, maaaring nakikita ko ngayon sa harapan. Pero hindi ko alam kung anong meron sa ipalitan. Meron ang pagkakalo. Ano po natin may apply sa ating mga buhay na okay? Ano po ninyo magagamit itong text at ang ating pinag-aralan na ito? Sayang naman kung ito ay ating palalagpasin. Sayang yung mga gantong aral kung hindi mo natin matututunan i-apply sa ating mga buhay. Kaya ang aplikasyon ko dito, kilalanin mo ang pangangailangan mo sa biyaya. Ibig lang sabihin, kailangan po natin ng biyaya. Huwag tayong umasa sa ating mga sariling lakas upang labanan ang kasalanan. Mga kapatid, kaya mong labanan ang kasalanan. Pero ganyan lang. Bibigay ka. Na ibig lang sabihin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon araw-araw. Huwag natin ahayaan. Pangalawang aplikasyon, magpakatagpo tayo sa pakikibaka. Kasi kung wala kang katatagan, matatalo ka. Kasi alam nyo, ang pakikibaka sa kasalanan, tanda yan ng spiritual na buhay. Kapag wala, patay ka. May problema. Diba? Tanda po iyan ng spiritual na buhay. Kapag merong pakikibaka sa kasalanan, kaya huwag hayaan na ikaw ay mag-ismaya. Hindi lalaki sa Diyos. Bakit ka sa Diyos? Bakit ka sa Diyos? Pangatlong aplikasyon,
mamuhay po tayo mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos. Kilalaman natin ang pangatlong Trinidad, kung ano ang trabaho ng Banal na Espiritu. Hindi lamang po kondektor sa mga tagapagmana ng kaligtasan. Hindi meron siyang kapangyarihan para patuloy na tayo ay mag-transform. May ibig sabihin, sundin ang sinisigaw ng Banal na Espiritu na huwag nating hayaan ang laman ang mag-hari. So yun yung sagot. Hindi yung kaya ko itong lamanan, kaya hanapin ito. Huwag natin hayaan ang laman ang mag-hari sa atin. Kaya araw-araw mga kapatid, tayo ay nakikibakan sa kasalanan. Araw-araw po yan. Paglabas po natin po dito, andyan na naman yung makikibaka. Dito, safe po tayo dahil walang tuwang. Isa nga may tuwang pa eh. Kahit sermon na eh, naagaw ka yung oras mo sa pagkikinig. Oras ng ikipag-usap sa Diyos, nadidiskurahin na. Oras na ikaw kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya, meron pang problema. Hindi ba? Kaya tandaan po natin, sa pagkikipagpatuloy sa baka ng kasalanan, huwag mong kalimutan ang biyaya ng Diyos sapagkat mayaman po yan. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay napapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. At natutulungan na mamuhay ang isang Kristiyano na matuwid. Okay? Hindi natin matatagpuan ang katagumpayan sa sariling ating kakayahan. Kundi makikita po natin sa tapos na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagpapairanin po natin ang ating sarili. Tayo makakatawid. Maraming mga Kristiyano hindi makatawid. Hindi na siya, Kristiyano siya. Dahil ang gagawa niya yung tungkulin bilang sa Kristiyano. But inside, there is battle. Hindi alam. Kasi Pablo nalito. Pero nagpaklasan po niya. At yun ang gusto niyang itawid sa bawat Kristiyano. Ang mga Kristiyano, matagal na, pero hindi nakatawid sa kanyang nilabanan. Yung hangin ni Pablo po sa atin. Alam po natin, apostol na po yun. Milya-milya na ang sa atin. Pero nice niyang share yung kanyang naranasan. Like yun. Aming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa laging pag-aalala mo po sa amin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ay wala po kaming kakayahan para sa aming mga sarili. Lalo na po ibakan ng kasalanan at yung nagnanais na gawin ang mga bagay na nararapat para sa iyong kapurihan at para sa aming kabutihan ay hindi po namin magawa sapagkat limitado ang aming kakayahan. Sana lagi po namin isipin, gawin na manampalataya ko sa inyo. Umahamit ng iyong biyaya. Sapagkat lamang ang kailangan ko na ang Diyos, ang biyaya mo siya nagbibis galing sa aming mga buhay. Kapag wala po ito, sa kanyang puso dito, katulad ni Pablo, na siyang nagsabi sa kanyang Aba, sino magliligtas sa kanya? Pero ito ay hindi na pulis ng solusyon. Tumingin kami sa ginawa ng Kristo
sa maginawa ng Diyos. Maraming salamat po Diyos. Sapagkat tuloy na diniyayayang po sa amin ang kasangkapan ng mga buhay na dapat po namin laging kayo. Ito lang ang parang natin para matupad po namin at makatawid po kami at magiging kamukha po namin. Maraming salamat po. Sana'y pinagpala niyo kami. Makinabang ang bawat isa po sa mga dalangin sa pangalan.